Mga katrops, welcome back ulit kayo sa aking channel Sports React PH at ngayon na ay pag-uusapan natin ang balitang naka-jackpot na daw po si Giannis Antetokounmpo sa kanyang bagong kontrata sa Milwaukee Bucks. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video ang naging opening game ng Los Angeles Lakers laban sa Denver Nuggets. Alam naman nga po ninyo na mismong si Giannis Antetokounmpo na nga ang nagsabi noon na hindi nga daw siya kukuha ng bagong contract extension sa Milwaukee Bucks kung hindi sila makakakuha ng championship sa mga susunod na taon. Kaya simula nga niyan ay naging questionable na nga ang kanyang lagay sa kanilang kupunan. Pero lahat rin naman ng iyan ay nagbago mula nang makuha ng Milwaukee Bucks sa isang trade si Damian Lillard ngayong off-season. Sa katunayan, kung noon nga ay nagdadalawang isip pa siya na kumuha ng bagong kontrata, ngayon nga ay agad-agad na siyang pumirma sa inalok sa kanyang contract extension ng Milwaukee Bucks ng 3-year, $186 million na may kasamang player option sa kanyang huling taon na mangyayari sa darating na 2027-2028 NBA season. Yes, aabutin nga ng $62 million kada taon ang kanyang magiging sweldo sa Bucks at ang maganda pa dyan ay pwede rin naman nga siyang umalis sa kanilang team kapag hindi naging epektibo ang kanilang nabuong tandem ni Damian Lillard. Samantala pumunta naman tayo sa naging opening game ng Los Angeles Lakers laban sa Denver Nuggets. Bago pa man nga magsimula ang kanilang laro ay inanunsyo na ng Lakers na hindi dito maglalaro ang kanilang player na si Jarred Vanderbilt bunsod ng tinatamo nitong injury, at dahil nga dyan ay maagang ang lumamang ng double digits ang Denver Nuggets gamit ang dominanting game ni Nikola Jokic sa ilalim ng basket na sinamahan pa ng mainit na shooting ng iba nilang mga role players katulad ni Kentavious Caldwell-Pope at Reggie Jackson. Pero sinubukan rin naman nga ng Lakers na humabol sa pangunguna ni Anthony Davis na naging epektibo rin naman para maibaba ang kalamangan ng Nuggets. Ngunit sa pagpunta nga ng second half bagamat man nga nakadikit na ang Lakers sa score sa pag-arangkada ni LeBron James ay nahirapan pa rin nga sila na tumabla at makalamang bunsod ng mga ginagawang counter-offense ni Nikola Jokic, Jamal Murray, at ni Kentavious Caldwell-Pope na sinabayan pa ng sobrang pag-struggle ni Anthony Davis na hindi na nakapagtala pa ng puntos sa second half hanggang sa kanilang pagkatalo sa score na 119-107, at kasabay nga ng pagkatalo ng Lakers ay marami na nga sa kanilang mga fans ang nagreklamo sa mga referee ng kanilang laro gayong ilang beses nga silang dinaya nito katulad na lamang ng hindi nila pagtawag ng offensive foul kay Reggie Jackson ng tap-oka nito ang paa ni LeBron James na siyang rason ng pagkakadapa nito sa isang play. Bukod rin nga dyan, hindi rin naman nga nakakasungkit ng foul si LeBron James sa tuwing sumasalaksak na siya sa ilalim ng basket at higit sa lahat ay ang hindi pagtawag nila ng basket interference kay Aaron Gordon kahit hinawakan na nito ang ring bago siya mag-dunk sa isang play. At lahat nga ng mga non-call sa Lakers ay nakaapekto talaga ng husto sa kanilang momentum sa kanilang laro. So yun lang nga mga katrops ang handog ko sa inyong storya ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang storya at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.